Kamusta mga kaibigan? Welcome back na naman sa ating munting channel. Ang inyong mga anak palaging may sakit. Nako ibenta mo na. Gawa na lang ulit kayo ng bago. Nag-enjoy na kayo. Nako bago ba ang anak ninyo? So biro lang yung mga kaibigan na baka ibenta nga ninyo ng tuluyan ng inyong mga anak-anak at kayo gumawa ng bago. Nako delikado. So ayun na nga, kung ang mga anak ninyo palaging may sakit o masasakitin at palaging naman ng mga ospital o palagi nyong hinahanap ang mga doktor, nako naari na ang solusyon upang matigil na ang kanyang pagiging masasakitin. So ang gawin nyo ibenta nyo sa mga taong mapagkakatiwalaan ninyo. Halimbawa sa iyong nanay, sa iyong kaibigan, kumare, kumpare, o ate o kuya. So yun ibebenta ninyo sa halagang kahit magkano. So ang estilo ng pagbebenta niyan padadaanan ninyo sa mga bintana. Yung bibili ay nasa labas ng bintana at yung magbebenta ay nasa loob. So doon kayo mag-aabutan ng bata at ng bayan. So yan kahit magkano, at mas maganda kung iyan may putal. Halimbawa bibili lang sa inyo mga 5 piso at saka 25 centavos yung bata. So yung pamaraan na yun ginawa nung unang panahon at hanggang ngayon ginagawa pa rin ng ilan. At ako gumagawa rin iyan kapag ang bata masasakitin binibenta sa akin at marami na rin akong nabili niyan. So ayun nga, kapag kayo nagbentahan, yung pinagbentahan ninyo bibili ninyo ng makakain niya, maaaring biskit o kaya naman kung ano, at yan ipapakain ninyo, o maaaring kung inumin ang nabili nyo ipapainom nyo sa batang masasakitin at kayo bibili rin ng kandila at yun ititirik naman ninyo sa mga simbahan. So sa isang simbahan na kung saan kayo nagsisimba doon ititirik ninyo yon. Maaaring palitan din ng pangalan yung bata. So hindi naman pangalan talaga, yung nickname niya lang, yung palaya, o maaaring palitan iyan nung bumili. At yun makakatulong upang hindi na maging masasakitin ang inyong anak. So paalala, baka naman pagkabenta ninyo iwanan na ninyo doon yung bata. Nako hindi, yun dadalhin pa rin ninyo pa uwi. Inyo pa rin iyan, kayo pa rin ang magpapakain at mag-iintindi at mag-aaruga diyan. Yun bininta nyo na lang upang hindi siya palaging may sakit. So kumbaga sa pagpapadaan ninyo sa bintana, syempre dapat yung bintana walang grills at walang jealousy, o wala mang harang. Dapat open nyo na doon kayo mag-aabutan. So doon sa paraan na iyon parang tumatalon na yung sakit na sa kanya sana dadapo. So gawin niyo ito kung kayo naniniwala sa ganitong pamamaraan. At baka simpleng paraan lang pero maaring makatulong sa inyo upang maiwasan ang pagkakaroon palagi ng sakit ng inyong mga anak. Subalit kung kayo hindi naniniwala sa ganitong paraan huwag ninyong gawin. Yun, shout out sa iyo dyan. Hello. Hanggang sa muli, good luck, God bless at ingat kayo palagi.